Mas desidido yung Congress, mga kababayan, sa pagtrabaho. Kita ninyo? Pakinggan natin yung kanina na press briefing ni Representative Micaela Swansing. Pinapaliwanag niya na kailangan natin anyang ihabol ito para sa ratification. We cannot afford niya na magkaroon ng reenacted budget. Yan ang punto, mga kababayan, ni Swansing. Kami naman niya, solution-oriented tayo. Dapat ganun din yung Senado. Minsan itong mga senador po, matitigas talaga yung ulo. Ma-pride. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kanina mga kababayan, nag-announce si Senate Finance Committee Chairman, Senator Win Gatchalian, na i-postpone yung BICAM meeting dahil po sa deadlock sa budget po ng DPWH cuts. Ayan deadlock on DPWH budget cuts forces Senate to postpone BICAM meeting. Yung 45 billion na gustong tapyasin ng Senado, mga kababayan, sa budget ng DPWH. Sasabi dito, this decision was reached after caucus of senators, according to Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance at head ng Chambers contingent sa BICAM. After the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with the DPWH, sabi po ni Win Gatchalian sa kanyang press briefing. Ito po. Kasi yung kanilang presentation nga, I need to understand that kailangan maintindihan talaga kung ano ba yung kanilang sinasabi na hindi ma-implement yung project. Of course, presentation yun ni Secretary Lin, so almost 4 hours kami na doon. But I need to understand sa kanila kung ano ba talaga yung sinasabi nila hindi ma-implement na project. To clarify, sir, pumayag na yung House na suspended na talaga. Ipinabot ko sa akin counterpart. Inaantay ko yung kanyang feedback. So, wala pa akong feedback. Ilang araw yun, sir? Ano magiging What do you mean institutional implication? Are you prepared to let the process fail rather than compromise? No, it's not the process. This is part of the process. Discussing disagreeing provisions and also disagreeing concept is part of the process. So pinag-uusapan namin ngayon itong ibang opinion at ibang pagkakaunawa dito sa process ng DPWH. For how many days, sir, masususpend? Ngayon lang? Ngayon lang. So pag-uusapan namin with ako at talk to DPWH about this. Sir, Ngayon, nagpa-presscon kanina si House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing. Tuloyan niya sa amin. Naghihintay namin sila sa PICC. And in fact, naghihintay na sila ngayon. Walang mga senador. Ano? Ilan na to sa mga members ng House Committee on Appropriations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi, 8 sila. Sabi ni Swansing kanina, walang sumisipot pang mga senador. May kausap siya sa PICC to, naka-live mga kababayan. Wala pang ni isang senador, mga kababayan, na dumarating kasi pinospone nila yung BICAM meeting ngayon dahil sa deadlock doon sa budget ng DPWH na gustong bawasan ng 45 billion pesos, mga kababayan. Mas desidido yung Congress, mga kababayan, sa pagtrabaho. Kita ninyo? Pakinggan natin yung kanina na press briefing ni Representative Micaela Swansing. Pinapaliwanag niya na kailangan natin anyang ihabol ito para sa ratification. We cannot afford niya na magkaroon ng reenacted budget. Yan ang punto, mga kababayan, ni Swansing. Kami naman niya, solution-oriented tayo. Dapat ganun din yung Senado. Minsan itong mga senador po, matitigas talaga yung ulo.
Ma-pride. O di ba? Buti pa yung Congress. Mga kababayan, solution-oriented sila. Pakinggan natin yung pahayag ni Swansing. Okay. Magandang hapon po. As you can see, we already have 7 conferees on the part of the House. 7 na po kami mula po sa panig ng Kamara. 8 na ba? 8 na kami? O, 8 na po kami. 8 sa 11 na mga kinatawa na parte po ng BICAM sa parte ng Kongreso ay nandito na po sa PICC. Handa po kami na ituloy itong Bicameral Conference Committee proceedings. Yun po sana yung kagustuhan namin ngayon. Dahil meron po kasi tayong timeline na gusto pong Mahinahon sundin. po si Swansing. Sana po, nakita Hindi nyo naman tikon. po, in-adjust po yung kalendaryo ng sesyon na dapat sa December 22 ay ma-ratify na sa parehong chamber, sa pareho pong kapulungan, yun pong ating BICAM report. Kaya yun po yung hinahabol natin. Kaya ito po sana yung kagustuhan natin na magpatuloy yung mga usapan patungkol po sa lahat ng mga items sa budget. Marami pa pong mga ahensya na tatalakayin. Kaya po bawat araw po talaga ay mahalaga para po matapos natin yung budget sa tamang oras. Kaya yun po, as you can see, ako po at 7 sa mga miyembro ng Bicameral Conferees ng Kongreso ay nandito na po sa PICC. Actually po, yun po talaga yung salita na gusto ko talaga sanang iwasan. I would not characterize this as a deadlock. Mismong si Senator Win Gatchalian na po yung nagsabi na ito po kasi ay may ongoing discussions lang. May mga bagay lang po sana na gusto nating isang guni sa DPWH kay Secretary Vince dahil kahapon naman po nakita natin, pare-pareho po yung palagay ng Kongreso, ng Senado at ng DPWH. Lahat po kami, we recognize that there are overpriced items as initially estimated by the DPWH. At lahat din po, meron din pong paninindigan na gusto natin natanggalin yung overpriced na bahagi na nakapaloob doon sa mga estimates ng mga proyekto. So gusto kong klaruhin, malinaw po yun. Aligned po ang lahat na gusto nating tanggalin yung overpriced na parte noong mga sa mga project sa DPWH. Ngayon po, ang tanong kasi, what is the best way forward? What is the best way to go about this? Nandun po Correct. siguro tayo sa application. Binanggit po ni Secretary Vince kahapon na isa sa mga pinakamalalaking posibilidad ay maging unimplementable po yung project. Ibig sabihin po, imbis na pakipnabangan na po ng ating mga kababayan, ang mangyayari po, hindi po mai-implement yung project. So, siguro po, quinantify naman po natin kahapon, 9,900 projects affected with a total amount of 406 billion pesos. And the estimate that I gave yesterday, if we assume that 25% of these projects will become unimplementable, that's already 101 billion pesos wasted that would have been implemented in the right way. Magkikita ninyo, solution-oriented po yung Congress. Kaya sabi ko sa inyo, itong Senado na, pati abolis na yan eh. Matitigas ang ulo ng mga senador. At sa pakinabang po ng ating mga mamamayang Filipino, wala tayo masyadong pakinabang other than yung mga kahambugan ng mga senador, grandstanding tulad ni Amy Marcos. Di ba? Tayo makinig sa paliwanag ni Vince Dizon. Nagmamagaling masyado, ininsulto pa si Vince Dizon, hindi ka niya engineer. Siya nga, hindi din abogado, pero ang tawag sa kanya, lawmaker. O di ba, mga kababayan? Si Mark Villar, hindi din engineer, pero nang gawing sekretary ng DPWH, tahimik siya kasi kaalyado niya. Di ba? Hindi man kailangang engineer. Mga kababayan, yung DPWH secretary, wala yun sa batas. Kaya nga, hindi lang yung ating Pangulo ang naglagay ng hindi engineer secretary sa Public Works. Kahit si Cory Aquino, kahit si Ramos, si dating DPWH secretary de Jesus, Ding de Jesus, ecologist. Di ba? Hindi man yun, hindi man engineer. Bakit naging effective
bilang DPWH Secretary. Depende yan, mga kababayan, sa tao. Ineffective as Secretary ng DPWH, si Vince Dizon. Nakita ninyo kung paano magtrabaho si Vince Dizon? Magaling siyang leader, mga kababayan. At pag hindi ma-implement yung mga projects, iba kapag sisiya natin, hindi lang masama yung epekto nito sa ating economy, kundi pati mga kababayan sa mga dapat ng sana magawa na mga infrastructure projects tulad ng mga kalsada, farm to market roads, patulay at marami pang iba, mga school buildings na kailangan masyado ng ating mga mamamayang Filipino. So maiipit yung mga trabaho na dapat sana pakinabangan na. Importante doon, maiwasan na yung korupsyon. Na yun naman yung nilalabanan ng ating administrasyon. Di ba po? Mismo yung ating Pangulo ang nangunguna po sa paglilinis ng DPWH. Masyado pong grandstanding itong ilang mga senador natin. At ito yung ayaw na mangyari ng Congress, yung magkaroon tayo ng reenacted budget. Desidido po na tapusin ng ating mga congressmen yung kanilang trabaho, obligasyon sa ating mga mamamayang Filipino. Nandito sila handang magtrabaho. Tingnan ninyo mga senador, wala. I-abolish na lang yan ang Senado. Wala na tayong pakinabang. Yung impeachment ni Sara, in-archive nila. Buisit yan ng mga senador. Balikan natin si Swansing, mga kababayan. Mga congressmen natin, masisipag po. So ano po yung impact nun? That would have implications in terms of multiplier effects po Magkakaroon po na epekto una sa ekonomiya. Correct. Kailangan po natin na infrastructure spending ngayon para po ma-accelerate po yung growth natin sa GDP. Pangalawa po, yung impact po sa trabaho. Correct. Nakita naman po natin anong nangyari nung tinigil yung mga proyekto, marami pong mga nawalan ng trabaho. At pangatlo po, yung impact sa mga komunidad. So, I wouldn't characterize it as a gridlock. We just want to figure out the best way forward. And we are actually coordinating with DPWH and SecVins to figure out how best to do this. Actually po, binanggit naman po, di ba po sabi na rinelay po sa akin ni Relax Senator lang po Win si yun. Swansing, And in mga response, congressmen I natin. also messaged him that upon conferring with the House leadership, members of the Bicameral Conference Committee, all of us are Hindi sila here. pikon. We should continue the discussions. We can do the consultations with Secretary Vince and DPWH while we're proceeding with the BICAM. So I've also relayed the same to Senator Win, that the disposition of the House leadership and the Bicameral Conference Committee conferees would be to proceed with the BICAM today. Dapat kasama po ba sa discussion para himayin po ano dapat Opo, kasi para po sa akin, mas maganda po na magkakasama po kami lahat ngayong araw. Yun nga po sana yung intention namin. Nakita niyo naman po kahapon na may back and forth naman po kahit po nakasuspend kami. Tuloy-tuloy po yung mga usapan namin. So mas Correct. maganda po sana kung lahat kami nasa iisang lugar para po talakayin po yung mga katanungan, yung mga haka-haka natin, mga mga pag-aalinlangan. So yun po siguro yung aming posisyon. Nakita niyo po, 8 na po kami. 8 lang ba? Siyam na po Siyam kami. na. Siyam po sa 11 na BICAM conferees po ay nandito na. Kaya yun po, sa amin po talaga, Dalawa we are na lang yung hindi cognizant pa dumarating. we want the budget to be passed on time based on the timeline that we've laid out. So, yun po. Kaya nandito po kami ngayong araw. Ma'am, just to clarify, what was relayed to you by the Senate contingent? Ano po bang gagawin? Postpone, tas mag-meeting ba kayo? Pag-usap ko sila ng ano? What was relayed to me was the decision already that it will be that the Senate wants to postpone it. Yun po. Good. Yun nga po, sinabi po na they will consult or they want to consult again with DPWH, with Secretary Vince to clarify the matters discussed yesterday. So yun lang po yung And you want to be sinabi. part of that? Ako po, I wanted it to be
a conversation amongst the Senate contingent, the House contingent, and DPWH sana. So, ito sana yung proper forum eh. Nandito na sana Tama. kami lahat ngayong araw eh. Kaya, ang ganda na sana, di ba? Lahat nandito na po kami. Daw po Senate lang ang i-meeting. Actually po, hindi naman po na Senate lang imi-meeting ng DPWH. Sila po yung may kagustuhan na tanungin ulit, sumangguni ulit sa DPWH. Sa amin po kasi, sa aming parte, na malinaw po eh. Napaka-klaro po nung sinabi ni Sec Vince kahapon. Correct. And we were hoping po na we could also have that opportunity to have that discussion with our Senate counterparts. Gusto po kasi namin maintindihan ano yung kanilang main concern. Kasi po, mas maganda po na matalakay namin yon. How do you feel na hindi po kayo sinasama ng Senado sa pakikipag-usap nila ngayon sa DPWH? Hindi naman po. Kasi actually, si Sec Vince naman po, na if ever mangyayari siya, yung ganong usapan, pwede naman siya na maging conversation among the three of us, the three parties. Wala naman pong ganon. Gusto ko lang po linawin, wala pong attempts yung Senado na kausapin ang DPWH nang wala po kami sa usapan. More of, Sen Win just expressed that they would still want to have further consultations with DPWH. But that doesn't preclude us from being part of the conversation. Parang Well, feel ko slighted. Kasi parang, as you have been telling us, parang unilaterally, the Senate decided, ayaw namin mag-BICAM today. Di ba dapat they also talk to you, to their House counterparts first before making a decision to postpone a BICAM? Kasi BICAM nga is House and Senate. Opo. So, decision should not be made unilaterally. Mhm. Yes. You know how I've been doing things since I took leadership of the Appropriations Committee. As much as possible, I want to go the diplomatic route. And yun din po yung gusto ng ating contingent na gusto po natin diplomatic route. So I don't want to say na I feel slighted. I just want to once again, express to our Senate counterparts that we are here. Our disposition is to move forward with the conversations. Yun lang po. Ideally, it would have been something that would have been a collective decision, a mutual decision on the part of each leadership. Sana po on the part of the Senate President, the Majority Leader, and the Minority Leader, and of the Chairperson of Finance on one side. Tapos sa amin po, Speaker Majo Maino, and myself on the part of the House. So ideally, sana po naging mutual decision siya, but as with any as Senwin said earlier, as with any negotiations, when there are disagreements, meron po talagang mga ganitong sitwasyon. But again, I don't want to say that we feel slighted. We're very much still open to conversing with them to figure out the best way forward. Makikita natin ang magandang intensyon ng Congress, members ng BICAM po, kaysa itong mga senador, ma-pride. Pagkatapos, laging galit, lalo na si Amy Marcos, hindi naman pag-usapan ng maayos. At may mga patama, hindi mo yan maririnig sa ating mga members ng House. Nakita ninyo, lalo itong chairman, si Swansing, very diplomatic po. Ayaw niyang nagsasalita ng mga masasama. Hindi mo maringgan ng ganyan. Very professional, mga kababayan sila sa kanilang approach. Hindi pikon, madaling sabi. And solution-oriented po. Kaya I think ito na yung panahon na i-abolish na yung Senado. Unicameral na lang po. Isang assembly na lang. Ang hirap ng BICAM, mga kababayan. Balik tayo sa unicameral system para madali lang ang pag-uusap ng ganito. At makikita nga natin mas maraming mga congressmen ang magagaling kaysa mga senador. Lahat lang makita naman po ninyo. Maraming artista. Wala mang silbi sa Senado, mga kababayan. Grandstanding. Wala po sa schedule dyan sa pag-meeting. No schedule as of now po. Napusan yung mga ganito kasi. For us po, kasi po it technically speaking, if you look at it procedurally, the House, all matters pertaining to appropriations and revenue measures would emanate from the House. So
technically speaking po, it would fall on the technical team of the House na tapusin to make sure the BICAM report and the enrolled bill will all be ready by December 22. So ako po, personally, and this is what I've been relaying to Senator Win again and again, that Sen-Win every single day is crucial for our technical teams to be able to finish the bill. So Sinayang nila yun po yung siguro oras yung problema ko. It's really from a practical perspective na kailangan po namin ng oras para tapusin at most especially puliduhin talaga. Make Magtrabaho sure naman kayo mga it's senador ng reviewed, matino. all the items are cleared, di ba po? Right? So yun po Magtrabaho kayo sana, ng matino. it's taking time away Sinisulduhan from the kayo mula crucial, sa taxes the crucial ng ating step mga mamamayang of Pilipino. finishing, filing, and reviewing the enrolled bill in the BICAM Are you report. still confident na hindi po magkakaroon ng reenacted budget? Yes, I'm still very confident. I always say that as much as possible. We want to make sure we don't have a reenacted budget. So we will work doubly hard between now and December 22, the initial. If need be, we may need to push a little bit. 7 but, days na lang the po. goal is for it Maubos not na to yung cross araw, into the next oras. calendar year. Ayaw po natin ng reenacted budget. Hopefully, yun naman po yung tinitignan talaga natin. We don't want it to come to that. Ma'am, hindi na lang sa Senate. Aba. To resume as soon as possible. So, What is your appeal to your Senate board? yes, my request, and they know this, the disposition of the House contingent is we always want to keep the communication lines open. We're solutions oriented. We want to find solutions to whatever areas of concerns or disagreements there are. So if we're able to resume the BICAM proceedings as soon as possible, that would be best. That would be the ideal case. And yun po siguro i-appeal ako sa Gusto mo kanila. staying lang? Stay kayo. Yes, we will stay. The House contingent will stay here. Until what time? Maybe for another hour. Full naman po kasi so we'll give them the time. Give them some time to think it over. Thank you to our friends in the media for giving me the opportunity to also air our side. Para po at least malaman din po nila kung ano yung disposition. How much po ba yung gusto i-relate ng DPWH doon sa mga sinasabi nila? It's 45 50. I don't want to use the term ibalik. It's really more a matter of figuring out kailan siya i-consider as savings. So, ulitin ko po, I will echo what Sec Bin said yesterday, wala pong ibabalik in that sense. Kasi po, either ngayon siya ikakaltas or later on during the implementation. Ang benefit po nung during the implementation stage, wala pong magiging unimplementable. Kasi on a per project basis po, yung savings na atin pong kukuhanin. So, lilinawin ko po, wala pong ibabalik. Ang pinag-uusapan po ay yung sinabi ko po kanina na 9,900 projects na kasalukuyan po na linagyan ng CMPD cuts. Hindi po. Ano pong how much po? CMPD ba na budget? Gustong i-stay, i-restore? Ma'am, I really don't want to use the term we want to reinstate because more of yung 45 billion in savings, either we realize it as early as now, pero ang medyo danger po doon, maging unimplementable yung projects, or ilalabas siya at the implementation stage at 45 dun po, kapag na-implement na talaga yung project. So, ulitin po namin, wala pong gustong ibalik. Ayaw pong ibalik po ni Sec Vince yung overpriced. More of, paano po yung mode of application. So, yun po. So, wala pa pong conversation patungkol sa Thank you so much po. Thank you po. Thank you very much po. Sa makikita ninyo ang sincerity sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino ng mga members ng Congress. Walang pride sa kanila. At hindi sila gumagamit ng mga mangang na salita. Very diplomatic sila. In solution-oriented. Hindi yung patigasan ng ulo. Di ba? Kasi ang masasacrifice po nito yung serbisyo, yung mga proyekto, at yung ating economy, apektado. Di ba po? Pati trabaho, apektado po. So makikita ninyo, nandyan pa rin, live ito po, sa House of Representatives,
live feed. Ayan o. Live. So maghihintay sila ng 1 oras, mga kababayan, para dumating yung Senate contingent, yung mga senador. Bakante po yung upuan ng mga senador dito sa BICAM meeting. Pero desidido yung ating mga members ng Congress. Ipagpatuloy yung pag-uusap nila para maayos yung ating budget at ma-ratify on schedule po December 22. So 7 days na lang po yung natitira, mga kababayan. O tingnan natin mamaya kung darating yung mga senador o hindi sila sisipot. Pag hindi sila sumipot, mga kababayan, so ang ibig sabihin yan, hindi nila priority ang kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino. Priority nila yung pride nila in ego. Tama po?